O Jenny, tara. Magpadulas ka na. Ayoko, ikaw muna. Baka mahulog ako. Masyado ka naman takot. Huwag kang mag-alala, matibay naman to eh. So, ako muna nag-try. Whee! Ang galing! Ay, hala. Taray ka. 40 years old na raw si mama nung pinanganak niya ako nun. Kaya menopause baby na raw ang tawag sa akin. At akong pinakabunso sa aming 8 magkakapatid. At dahil maraming beses na siyang nanganak, hindi na siya masyadong nahirapan pagdating sa akin. Maurice, tawagin mo nga aking komadrona doon. Para manganak na yata ako. Sobrang nahirapan daw siya nung unang yung beses manganak. Pero nung pinanganak niya ako, sobrang kalmado na daw siya. Siya na nga daw naglatag ng banig na higaan niya eh. Kwento rin sa akin ni mama nun, nagulat daw yung kumadrona at si papa pag uwi sa bahay nang makita na nalawak siya mag-isa. Oh Mare, nandiyan ka na pala. Nakapanganak na ako, hindi na kita naintay. Pakiputol na lang tong pusod ng baby ko at ako'y maglalaba pa. Hindi rin daw akalain ni mama na babubuntis pa siya sa ganung edad. At magkakaroon pa siya ng isang makulit na anak. At dahil akong pinakabata sa pamilya, ako madalas pagtripan ng mga ate ko. Jepoy, ang cute-cute mo talaga. Jepoy, may sasabihin ako sa'yo. Oh? Napulot ka lang namin ni mama sa basurahan. Grabe ka naman. Jepoy, huwag kang maniwala dyan. Niloloko ka lang ni Ate Daisy. Kasi ang totoo, napulot ka lang namin sa tae ng kalabaw. Kala niyo dyan, susubuko kayo kay mama. Mama. Jepoy, ba't ka umiyak dyan? Sabi po nila Ate Daisy at ni Ate Daday kanina. Napulot niya lang daw po ko sa basurahan. Pati po sa tae ng kalabaw. Talaga? Sinabi nila yun sa'yo? Hindi kompleto childhood mo noon, kundi kasi nabiyang napulot ka lang kung saan-saan nung bata ka. Wala naman akong masyadong childhood memories sa kuya ko. Bukod sabay kami naliligo noon, nagsabay din kami minsan nagpupo sa isang inidoro. Naalala ko noon si Ate Daday ang madalas magbantay sa akin nung bata pa ako. Daday, dito ka lang ha, alis muna ako. Ikaw muna magbantay kay Jepoy. Andyan yung biskwit saka choco drink niya sa higaan. Ma, nagala din kami ng barkada ko mamaya eh. Aalis din ako. Anong gagala? Walang gagala. Uunahin mo pa yung barkada mo kaysa kapatid mo. Pumirmi ka dito sa bahay. Puisit. Biskwit na Marie ang kadalasang pinapakain sa amin nung mga bata pa kami. Sarap. Psst, Jepoy, mukhang masarap yan ah. Pengi ako. Ayoko. Sabi ni mama sa akin lang to eh. Damot. Pag nagpupo ka mamaya, huwag mo akong tatawagin para maghugas ha. Sarap. Ubus na. Kunin ko pa nga yung isang chocolate. Ate Daday, nakita mo dito yung chocolate ko? Hindi eh. I-check mo dun sa ilalim ng higaan, baka nalaglag. Asan kaya dito? Hanapin mo maigi, baka nandyan lang yan. Meron talaga tayong kapatid na sasamahan pa tayo maghanap ng nawawalang pagkain. Pero ang totoo, sila talaga ang kumain. O diba, ang sarap sakalin? Meron din tayong mga kapatid na magaling magpatahan sa atin pag umiiyak tayo ng mga bata pa tayo. Ma, aalis ka? Sama. Ay nako Jeff, puro kasama. Saglit lang ako. Sama ka! Sama ka! Sige, magsapatos ka doon. Nagmadali na ako magsapatos nun. Ma, alis na tayo. Mama? Ma? Iniwan na yata ako ni mama. Jepoy, huwag ka nang umiyak. Iniwan na ako ni mama. Tayo na lang gagala. Kumain na lang kami na Ate Daisy nun sa McDo at binilan pa niya ako ng laruan. At isa yun sa pinaka-memorable childhood experience sa kasama ko yung ate ko. Naalala ko, sinama rin ako ni Ate Daisy noon sa pinagtatrabahuan niya. Ma, sama ko po si Jeff sa trabaho ko. Bakit? Lagi ko po kasi siyang kinikwento sa mga kasamahan ko. Meron akong bunsong kapatid na sobrang cute, kaya gusto pa nila makita. Sige. Ingatan mo lang yung kapatid mo ha. Sobrang kulit niyan. Sige po ma, ako na pong bahala sa kanya. Sige, ingat kayo. Thanks ma. O tara na Jepoy, alis na tayo.
Bye-bye, Mama. Nagtatrabaho noon si Ate Daisy sa isang construction site ng ginagawang ospital sa may Alabang, pero alam ko office work lang siya doon. As usual, tuwan-tuwa yung mga kasama niya nung makita ako. Ay, Daisy, ang kit-kit mo ng kapatid mo. Hello, anong pangalan mo? Ba't niyo po tinatanong? May pera po ba kayo? Ang kit-kit talaga ng kapatid mo. Hello? Pagsapit ng gabi, doon kami natulog ni Ate Daisy sa may barracks nila. Mama, gusto ko nang umuwi. Jepoy, huwag ka nang umiyak. Uwi na naman tayo bukas Pagka-uwi namin ni Ate Daisy sa bahay namin, yumakap agad ako kay Mama. Mama! Oh, hala Jeff, kung makayakap ka, parang isang taon mo akong di nakita ha. Nung bata ko, hindi ko talaga kayang malayo kay Mama ng matagal. Ewan ko ba? Sobrang nag-enjoy talaga ako sa pagiging bunso ko sa pamilya namin noon. Hanggang sa dumating sa buhay namin si Jenny. Mula nung dumating siya, nagkaroon na ako ng kaagaw sa atensyon sa mama ko, pati sa mga kapatid ko. Si Jenny ay anak sa pagkadalaga ng panganay namin. At tinuring na siyang totoong anak. Nung panahon yun, hindi ko maiwasan makaramdam ng konting selos. Oh Jeff, luto na yung hotdog niya. Tig-isa kayo ni Jenny. Hating kapatid kayo ha. Hati na naman. Puro na lang hati. Nung dumating ka, inago mo na lang lahat ng atensyon nila mama at papa. Pati na rin sila ate at kuya. Pati ba namin dito sa hotdog ko, may kihati ka pa? Sumusobra ka na talaga. Ano Jeff, ba't nakadalala ka pa dyan? Anong hinihintay mo? Pasko? Lo? Di kalaunan, naging close naman kami ni Jenny. Halata naman, di ba? Isang araw, merong bisita sa bahay si Mama noon. Oh, Merly, kamusta? Napadaan ka? Jeff, bilang mga na merienda si Ate Merly mo. Soft drink sa tinapay sa bakery. Naalala ko kapag may bisita kami noon, royal at tinapay na putok ang laging pinangmemerienda ng mama ko. At habang sila nagkukintuan at nagtatawanan sa may papag namin, nakatunga nga kami ni Jenny sa gilid. Ay, Jeff, hingi ka ng soft drinks kay Mama. Ayoko, naiiyak ako Ikaw na lang. Sige na, ikaw na. Mas matanda ka sa akin Ikaw na. Ikaw na sabi. Jenny, Jeff, ano ba yan? Wala lagot. Di ba sabi ko sa inyo? Pag may bisita, doon lang dapat kayo sa kwarta. Hindi kayo pwedeng lumabas hanggat hindi ko kayo tinatawag. Kahit kailan talaga kayo, may bisita o wala, pangapasoy kayo. Lo, wala naman tayong kwarto mo kurtina lang. Doon kayo sa igaan. At dahil wala kaming sariling kwarto, doon na lang kami nagstay ni Jenny sa mahigaan kapag may bisita si Mama. At kapag nakaalis na, saka kami lalabas. Sumisilip kami ni Jenny sa may kortina kapag naramdaman namin na nakaalis na yung bisita niya. Uy, may natira pa. Jenny, tara. Tinitira na namin ng Jenny yung mga natirang soft drinks at tinapay pag nakaalis na yung bisita ni Mama. Naalala ko noon, lagi lang kami nasa loob ng bahay ni Jenny. Jenny, Jeff, dito lang kayo ha. May pupuntahan lang ako. Pag may naghanap sa akin, sabihin niyo wala, kakaalis lang. Opo, Ma. Kapag kami lang ni Jenny naiiwan sa bahay, naghahanap kami ng pwede namin paglaruan. Mulsa! Kumuha kami ng 2 upuan. Tapos sinalokbungan namin ng kumot na parang bubong. Tapos nilagyan namin ng banig sa kaunan, may bahay-bahayan na kami. Kaya Jeff, laro tayo. Kunyari, ako yung nanay. Tapos ako yung anak mo. Hindi. Ikaw na lang yung aso ko. Tatawag ka lang ng ganito. Arf, 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 arf. Lo, nakakatawa yun. Mas bagay nga sa'yo maging aso Mukha kang chihuahua. One time, kumuha kami ng tuwalya sa aparador. Tapos sinot namin na parang si Superman. Astig, di ba? Pinatong namin yung maliit na bangko sa ibabaw ng papag. Tapos ginawa namin padulasan. O Jenny, tara. Magpadulas ka na. Ayoko, ikaw muna. Baka mahulog ako. Masyado ka naman takot. Huwag kang mag-alala, matibay naman to So, ako muna nag-try. Whee! Ang galing! Ay, hala. Aray ko. Kwento ko sa inyo nakakatawang karanasan ko habang pinapagalitan ako ng mama ko noon. Isang gabi, pinapagalitan ako ng mama ko habang si Jenny ay nanonood lang ng TV noon. Maya-maya, bigla ako napatingin kay Jenny. Be, buti nga. Lo, ang pangit Nawala sa isip ko, pinapagalitan pala ako. Aba Jeff, ano nakakatawa? Habang pinapagalitan ka, patawa-tawa ka pa dyan? Para ka nakakaloko Si Jenny po kasi.
Maya-maya pa, napatingin ulit ako kay Jenny. Sakto pagtingin ko sa kanya, bigla siyang humatsing. Lumubo pa yung sipon niya eh. O Jeff, huwag kang tatawa, huwag kang tatawa. Huh? Aray ka! Ayun, nakambalos tuloy ako ni mama ng walis dahil kay Jenny. Sabi nila, mahalin natin ang ating mga kapatid dahil sila ang magiging katuwang natin sa buhay kung sakaling mawala na ang mga magulang natin. Silang ating pinakaunang best friend nung maliit pa tayo. Nararapat natin silang igalang at respetuhin, mas matanda man sila sa atin o hindi, para yun din ang ibalik nila sa atin. Aminin nating ang mga kapatid ang isa sa nagbigay kulay sa pamilya natin. Parte na sila ng childhood memories natin na di natin makakalimutan hanggang pagtanda. Thank you at shoutout sa lahat ng mga nanood at nag-aabang ng bagong animation ko dito sa YouTube. Sana ay nagustuhan niyo yung bagong kwento natin today. Pasensya na, medyo natagalan ng upload kasi medyo busy. Maraming salamat po. Belated happy birthday nga pala kay Tep Stephen Patrick na nag-birthday noong July 20. Pati na din sa tito niyang si Perth Israel H. Salombides. Super idol daw nila si Kuya Jepoy Animation. Lagi daw sila nanonood ng mga animation ko. Maraming salamat sa inyo, Tep at Perth. At sa lahat ng patuloy na tumatangkilik ng animation ko dito sa YouTube, TikTok at Facebook, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na animation ko, thank you, God bless, bye-bye.